So, ang topic po natin ay pinamagatan po natin ang pagmamahal ng Diyos. Sabi po dito, ang pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po ba na mahal po tayo ng Diyos? Kasi may mga pagkakataon, kapag wala po ito sa iyong puso at kaisipan, kung minsan bilang isang tao, yung po bang bilang tao, nawawalan ka po ng ng pag-asa sa buhay mo dahil alam mo, walang nagmamahal sa iyo. Subalit kapag alam mo na may isang Diyos na nagmamahal sa iyo, magiging mananatili ka matibay, mananatili ka matatag at punong-puno ako ng pag-asa sa buhay. Amen! Amen. Pasinin na lang po natin sa mga anak. Bago po tayo magtuloy-tuloy, pasinin na lang po natin sa mga anak. Bakit may mga anak na, sabi nga po natin, walang sigla? O sabihin po natin, hindi po sila masaya sa buhay po nila. Kasi sa tingin po nila, walang nagmamahal sa kanila. At kung minsan, wala po silang ganang mag-aaral, wala po silang ganang gumawa. Kasi sa tingin nila, walang nagmamahal sa kanila. Pero kapag alam nila, nandyan po yung nanay niya, nandyan po yung tatay niya, nandyan po yung mga magulang niya, na nagmamahal at sumusuporta sa kanya, masiglan po siya. Diba? Masipag po siya. At talagang ginagawa po niya yung lahat ng bagay. Kasi may nakatanim sa kanyang kaisipan na minamahal po siya na mga mahal po niya sa buhay. Ganun din po sa buhay natin. Kapag alam mo na mahal ka ng Diyos, sabi nga natin po yung ating kasiglahan sa buhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. So basahin po natin yung ating talata sa umaga po ito. Ang sabi po diyan na aklat po na sinulat kay Apostol Pablo, sapagkat sa balat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong pamang una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. O titingnan natin itong talata na to bilang isang mananampalataya ng Diyos. Makita po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yung pagmamahal sa buhay natin. Kasi sabi dito, balikan ko lang, ang mga pinili niya noong una ay kanyang tinawag. Sabi ko nga, noong una pa man, ay pinili ka na ng Diyos, tinawag ka na ng Diyos. At kung babalikan po natin yung kwento ng Bible, may mga pag-iisip na papasok sa isip mo, ganun ba talaga yung Diyos? Kasi kung tinignan po natin yung Old Testament, kasi nalaman po natin, sa lumang tipan, ang pagpili ng Diyos, ang pinili lamang po ng Diyos ay ang bansang Israel. At yung bansang Israel, ito po yung pinili ng Diyos upang maging bayan ng Diyos. Yung ibang bayan, hindi po sila pinili ng Diyos. At dumating po yung bagong tipan. Ang sabi ng Bible, nung nabuhay dito yung ating Panginoon Jesus, siya din po yung pumili, tumawag sa kanyang mga alagad. So, tingnan po natin yung kwento. Pamahawa po natin sa Matthew chapter 4, verse 18. Kung nagkuha ko ng konti. Sabi po dyan, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naguhugas ng lambat. Sa lawa, ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro, ang kapatid niya si Andres. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noong iniwan niya ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkakapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanyang ama, nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Samantala patuloy ang pagsisikap ni Saulo na may papatay sa Gawa chapter 9. Ito naman po ay si Apostol Pablo. Si Saulo po nung siya po ay di pa mananampalataya. Samantalang patuloy ang pagsisikap ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon, kahit lumapit siya sa mga punong pari ng mga Hudyo
at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki at babae na matagpuan niya roon sa kaalip sa daan ng Panginoon. Naglalakbay si Saulo pupunta sa Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong nila. "Ako ay si Jesus na iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka, pumasok ka sa lungsod at doon sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Napigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig ang tinig, ngunit wala naman silang makita ang nagsasalita. Tumayo si Saulo at nang tumilat, hindi siya makakita. Kaya siya ay inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin naman siya kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias, ano po yun, Panginoon?" tugon niya. Pinutusan siya ng Panginoon, "Pumunta ka sa kanya tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Siya ay nanunuluyan ngayon." Sa isang pangitain, nakita ka niya pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya ay makakita muli. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ako nagbalita sa akin na tungkol sa taong ito at tungkol sa kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglaya ang kapangyarihan galing sa mga punong pawid ng mga Hudyo upang takpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko rin siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Kung bakit binasa ko itong mga talata na ito, upang makita natin yung ginawang pagpili ng Diyos ng ating Panginoon Jesus sa kanya pong mga alagad. Kung titingnan po natin, ang dami din pong tao ng panahon po na yun. Ngunit, kung titingnan po natin, ang unang pinili ng Panginoon Jesus ay 12 disciple. Tapos mula po doon sa 12 disciple na yun, may mga taong sumampalataya sa kanya at may sumunod na alagad na 72 disciple. At patuloy na nagbahagi po ng mabuting balita yung Panginoon nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa at may mga tao pang sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. At kung titingnan po natin yung kwento ng Bible, kung bakit tayo po ay tinawagan ng Panginoon na sabi niya, "Naibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan, kaya humayo kayo sa buong daigdig at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa." Sa ating pong kapanahunan, nais po natin ipakita yung pagmamahal ng Diyos. At napakapalad mo at napakapalad ko sa ating kapanahunan ngayon dahil isa na po tayo sa mga pinili ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga na aklat po ng Juan, balikan ko po yung John 15 verse 16. Ang sabi niya, "Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibigay sa inyo." So sabi nga, sa ating buhay, sa ating kapanahunan ngayon, hindi naman po tayo talaga yung pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen! At sabi po sa aklat po ng Lucas chapter 10 verse 15 verse 10. Sabi niya po dyan, Lucas 19 pala, 19:10. Ang sabi niya po dyan, "Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." So yung naghahanap upang tayo po ay maligtas, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Kaya napakapalad natin at napakapalad mo, tayo po ay isa na po sa mga pinili na Diyos. At kung titignan po natin yung kwento kanina, yung pagpili ng Diyos, hindi po dahil matalino po siya. Kung titignan nga po natin yung mga alagad, mangingisda po sila. Napakababang level ng hanap buhay ng panahon ng ating Panginoong Jesus. Mangingisda. Sila po tinawag na maging alagad po ng ating Panginoon. At kaiba lamang po si Apostol Pablo.
nung si Saulo, kasi siya po ay isang tao na may koneksyon. Kaya, ang ginagawa po niya noon, dahil hindi pa po siya nakaunawa ng kalooban ng Diyos, siya po yung tao na umuusig sa mga taong tagasunod ng ating Panginoong Jesus, di ba? Siya po yung humuhuli sa mga lalaki, sa mga babae na tagasunod ng ating Panginoon at ipinakukulong niya ng kanyang kapalahunan. Subalit, makita po natin, nung pong ma-encounter po niya mismo yung ating Panginoong Jesus, biglang may nabago sa takbo ng kanyang buhay. Di ba? Siya po ay nabulag. 3 days po siya hindi kumain. At nakakita lamang po si Saulo na ngayon po ay si Apostol Pablo nung patungan po siya ng kamay po ni Ananias. At mula po noon, siya po ay nakakita at nung po siya makakita, nabago na po yung takbo ng kanyang buhay. Kasi na-encounter po niya yung ating Panginoong Jesus. At mula po doon, siya na po yung taong naglingkod at sumunod sa ating Panginoon. Dahil ang sabi nga ng binasa natin kaninang talata, bagamat nag-aalinlangan po si Ananias, ang sabi po diyan, dahil inutusan siya, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na pong ang nagbalita sa akin tungkol sa tao ito, sa mga kasamaan ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco na taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko rin siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga Hentil. So kung makikita po natin, si Apostol Pablo, isa din po siya sa pinili ng Panginoon, bagamat sa tingin po ng tao, siya po ay isang taong makasalanan. Kaya sabi ka panahonan ngayon, may mga nababalitaan po tayo na, di ba dati yung tao yun, bilang ko? Bakit ngayon? Ginagamit po siya ng ating Panginoon. Kasi yung pagpili ng Diyos sa tao, sabi nga, sang-ayon po yun sa kanyang kagustuhan at ano po ba? Amen po ba daw? Dahil hindi natin alam. Sabi ko nga, yung mga tao pala na nasa paligid po natin kung minsan, hinahatulan natin, ganyan-ganyan, hindi po natin alam, isa din po pala siya na dapat kumilala at manampalataya sa ating Panginoon. Kasi pinili din po siya ng ating Panginoon. Yung pong sa aklat po ng Lucas 19, sinyorkat ko lang po yun, pero ang totoo po nun, yun po yung kasaysayan po ni Sakeo. Si Sakeo, kung titingnan po natin, siya po ay isang maniningil po ng buwis. At sa tingin po ng mga tao, ng panahon po ni Sakeo, siya po ay isang makasalanang tao. Subalit, sa kabila po ng kanyang pagiging makasalanang tao, makita natin, pumunta po ang Panginoong Jesus sa bahay po ni Sakeo. Dahil sabi nga ng Bible, si Jesus ay naparito hindi sa mga matuwid, kundi sa mga taong makasalanan upang sila po ay maligtas. Ang maganda po kay Sakeo, siya po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya may biglang pagbabago na naganap sa kanyang buhay, di ba? Kasi siya po ay isang taong dumadaya sa mga tao. Kaya sabi niya, Panginoon, alahati ng aking kayamanan, ipamimigay ko sa mga tukha. At kung may nadayaman ako, sabi niya, isasauli ko ito ng maka-4 na beses. Kaya sabi po doon ng Panginoon, dumating ngayon sa bahay na ito ang paghahari ng Diyos sapagkat siya man ay lahi ni Abraham. So, ipinapakita ko po at binabasa yung mga talata na ito upang makita natin yung pagmamahal ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Sabi nga siya po yung pumipili at sa kanyang pagpili, wala po siyang itinatangi. Mayaman, mahirap, makasalanan, matalino. Kapag ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan, isa ka po sa mga taong pinili po ng Diyos. Amen po ba doon? Kaya sa buhay po natin, sabi ko nga, napakapalad ko. Mula po doon sa dati nating buhay, isa po tayo sa mga taong pinili na po ng ating Panginoon. Amen! Kasi kung titingnan po natin yung buhay natin dati,
Sa tingin niyo po ba, dapat po tayo piliin ng Diyos? Doon sa dati natin buhay. Di ba hindi naman? Pero yun po yung pagmamahal ng Diyos eh. Sabi ko ay pagmamahal ng Diyos, hindi po kayang supatin po ng tao. Kagaya po kay Sakeo, kagaya po kay Saulo na naging apostol pa, na kinikilala natin si Apostol Pablo. Subalit makita natin yung pagmamahal po ng Diyos. At lalo na sa ating kapanahunan ngayon, ito po yung magandang balita po ng salita ng Diyos. Sabi niya, yung pagmamahal na po ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon ay sa lahat na po ng tao. Amen! Amen. Hindi kagaya sa lumang tipa ng pagmamahal po ng Diyos ay nakatangi. Pag po sinabi nakatangi, doon lamang po sa bansang Israel. Subalit, dahil sa pagmamahal po sa atin ng Diyos, sa ating kapanahunan, mula po nung isilang yung ating Panginoong Jesus sa lahat na po ng tao. Pwede na po maligtas yung mga sinasabi po natin Indian, African, o sino pa yung mga Palesteo na sinasabi po natin. Binigyan na po sila ng Diyos na karapatang maggamit po ng kaligtasan. Maging yung mga Pilipino, di ba? Hindi naman po tayo Israel eh. Hindi po tayo kabilang sa mga taong pinili ng Diyos. Subalit, dahil sa pagmamahal nga po ng Diyos, napabilang po tayo na magkamit ng kaligtasan at pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen! Kaya napakapalad po natin bilang isang mananampalataya na po ng Diyos. Dahil tayo po ay nakatanggap na po ng pagmamahal ng Diyos. At sabi nga, mahal din po ng Diyos yung bawat mahal po natin sa buhay. Ang napakahalaga lang po doon, makatanggap po, makapakinig po sila ng salita ng Diyos upang mula po doon, magkaroon po sila ng pananampalataya. Dahil ang kaligtasan ay bunga ng pananampalataya. Ang pakikinig ng salita ng Diyos, doon po tumutubo o sabi nga nagmumula po yung pananampalataya. At mula po sa pananampalataya, yung tao ay kinalulog na ng Diyos at magkakamit po siya ng kaligtasan. Sapagkat sabi nga po doon sa Ephesians, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At isang maganda pa yung halimbawa po dyan, nung nabuhay dito yung ating Panginoong Jesus, di ba may kasama po siyang dalawang magnanakaw? Yung isa nasa gawing kanan, yung isa nasa gawing kaliwa, di ba? At mula po doon, ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Yung isa, hindi siya nanalig. Kaya hindi po sila ligtas. Pero yung isa, bagamat po siya isang taong makasalanan, siya po ay nanalig sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo ako kapag kayo ay naghahari na. Ang sabi po doon ng Panginoong Jesus mismo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. O titingnan natin, napakalaki po yung nagawa po niyang pagkakasala. Di ba? Hindi po siya dapat na magkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit, pakita po natin doon yung pagmamahal ng Diyos. In last 2 minutes, sabi po natin, siya po ay kumilala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus at noon din po ay nakatanggap po siya ng kaligtasan at makakamtan po niya yung pangako sa kanya ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya ganun po, sabi nga natin, kawalang hanggan yung pagmamahal po ng Diyos. Hindi kagaya po ng tao. Yung pagmamahal po ng tao, lagi po sinasabi, may kondisyon. May hangganan, di ba? Diba, nagkasala ka, nakatatlo ka na. Sa susunod, pagka nagkasala ka ulit, iwalay na tayo. May hangganan, di ba? Gawin yung Diyos, walang hanggan yung kanyang pagmamahal. Amen! Kaya bilang mga tao nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos, sabi nga, maging kagaya po tayo ng ating Panginoong Jesus. Dahil yun po yung nais po ng Diyos na ipabuhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. So, basahin ko lang po ulit upang patuloy po natin makita. Sabi dito, sapagkat sa balat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya.
ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sabi nga, may layunin po yung ating Panginoon Diyos kung bakit tayo ay tinawag. Ang maging halimbawa po natin at tulangan po natin, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Amen! Kumbaga sa buhay na ito, lalo na po sa mga mahihilig po sa mga gumagaya. Noong panahon po ng 80s, ang ginagaya po nila si Vilma, ginagaya po nila si Nora, yun po yung kanila ang tawag ito? Idolo. Noong po dumating po yung mga sumunod na panahon, yung mga kabataan, dahil nauso po yung mga may kulay po yung buhok, na nagkukulay po ng buhok yung kanila mga idolo. Di ba? Nagkukulay po sila ng buhok. O ano po yung pagsusuot ng mga damit, ginagaya po nila. Di ba? Kung ang pantalon po ay baston, talagang pinamapaston po nila. Kasi yun po yung kanilang iniidolo, kaya yun po yung kanilang ginagaya. Amen! So tayo, bilang mga mananampalataya ng Diyos, kung bakit po tayo pinili at tinawag ng Diyos upang tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen! Siya po yung ating pinakamodelo. Kung paano siya namuhay bilang isang Diyos na nagkatawang tao na sumunod at ginawa yung kalooban ng kanyang Diyos, ng kanyang Ama dito sa ibabaw po ng lupa. Amen po ba doon? Sabi nga po ng isang talata, tumingin tayo kay Jesus na nagpasimula at tatapos ng ating pananampalataya. Huwag po tayo tumingin sa tao. Amen! At kung tingnan yung katabi mo, ay, hindi na ako tatanong. Bakit? Hindi man ako nakakamayan mo katabi ko. Ganun lang po ba? Kung minsan, dahil sa tao ka nakatingin, di ba si brother yun? Tao na haligaw ng landas. Kaya kung nakatingin ka doon sa kapatid mo na yun, ay, ayoko na. Ganun din pala, si brother. Di ba? Yung tao po kasi, habang nandito tayo sa ibabaw po ng lupa, may pagkakamali po tayong nagagawa. Kaya, huwag po tayong tumingin doon sa mga tao. Amen po ba doon? Si Apostol Pablo, ang sabi niya, ang kanyang ginagaya, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Kasi kung gagaya ka doon sa naging buhay din po ni Apostol Pablo, may kahinaan din po siya. May kamalian din po siya. Kaya sa buhay po natin, kung bakit tayo tinawag ng Diyos, dahil nais po niya na mamuhay tayo kagaya po ng ating Panginoong Jesus. At sabi nga, yung pong pagmamahal, ang siya pong manatili sa ating mga puso at buhay bilang isang tao na nakatanggap po ng pagmamahal po ng Diyos. Amen po ba daw, mga kapatid? Dahil po ngayon ay buwan po ng pagmamahal, napakahalaga na mag-alab po yung pagmamahal sa ating mga puso at buhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Pangalawa, ang sabi po dito, tayo po ay mga taong pinawalang sala. Alam niyo po ba, napakapalad mo dahil ikaw po ay tinubos na sa iyong nagawang at minanang kasalanan. Amen! Kumbaga sa dati kang bilanggo ng kasalanan. At may isang tumubos sa iyo, upang ikaw ay makalaya, walang iba, kundi po yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi, Romans 8:1 and 2. So, basahin ko lang po yung Romans 8:30. Sabi niya dyan, sa Romans 8:30, na binasa po natin kanina, ang mga pinili niya noon, pang-una, ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. So sabi po dyan, ang mga pinili niya noong pang-una ay kanyang tinawag, at ang kanyang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. Sabi po dito, tayo daw po ay mga taong pinawalang sala. Dati ikaw po ay makasalanan, subalit dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay pinawalang sala. So sabi po dyan sa Romans 8:1 and 2, kaya nga,
hindi nakakatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. Kasi ikaw po ay tinubos na. Ikaw po ay pinawalang sala na. Kaya hindi ka na kabilang sa mga taong hahatulan. Kung baga sa halimbawa, dati nakabilanggo ka, pinawalang sala ka na. Siyempre, lalabas ka na po ng bilangguan. Ang hinahatulan lamang po yung mga taong nakabilanggo. Amen po ba doon? Pero dahil ikaw ay nakalabas na po ng bilangguan dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, ikaw po ay hindi na po kabilang sa mga taong hahatulan. Ang mga tao po kasi hahatulan lang, yung mga taong hindi tumanggap ng biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Nasabi pa dito, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung bakit ka napawalang sala dahil sa pamamagitan lamang ng ginawa at tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya doon sa inawit po natin kanina, sa paningin ng Diyos, malinis ka dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Pero sa totoo lang, nagkakasala naman po tayo. Kaya lang, yung kasalanan po na yun, ang nagtatakip, walang iba, kundi po yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen! Sa paningin ng Diyos Ama, malinis ka. Pero sa totoong buhay, nagkakasala ka. At sabi nga, nandyan po yung dugo ng Panginoon na siya po yung ibinuhos upang mapawalang sala ka at makalaya ka sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Kaya sabi dito, ulitin ko lang para patuloy natin makuha, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kung totoo ka lang nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus, totoo ka lang hindi hahatulan. Pero yung mga tao hindi nakipag-isa, kaya po may mga tao po na sabi po nila, naniniwala naman po ako sa ating Panginoon Jesus. So, hindi po sapat na naniniwala ka sa ating Panginoon Jesus. Ang totoong dapat mong gawin, ikaw po ay makipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at totoong tagapagligtas ng iyong buhay. Upang mula doon, kabilang ka sa mga taong hindi nakakatulan, kabilang kami sa mga taong pinalaya ng ating Panginoon Jesus dahil tayo po'y tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Okay, tuloy pa po tayo. Kaya, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin ang kanilang mga pagsalansan. Kaya napakapalad na po natin. Amen! By faith. Sabi po nila, totoo kaya yan? Totoo. Dahil bakit? Sinabi po ng salita ng Diyos. Kasi kuminsan, bilang tao, nag-iisip pa po tayo. At kuminsan, hindi po natin matanggap sa isip natin na totoo kaya to. Sinasabi po ng Bible, totoo. Kasi ang Diyos, kapag sinabi niya, ginagawa niya. Kapag ipinangako niya, pinutupad po niya. Ang maganda mo lang gawin, maniwala ka at manampalataya. Amen! Na ikaw po ay pinalaya na po ng Diyos. Dahil sa iyong pakikipag-isa sa Panginoon, at hindi lang po yun, ikaw po ay lubusang pinatawad na po ng ating Panginoon. Hallelujah! Dahil ang kalagayan po natin noon, sabi po ng Bible sa Corinthians 6:11, dati tayo po ay mga tao makasalanan. Kung titingnan po natin yung 9, 10, doon po binanggit yung mga dati po nating buhay. Sa 11, ang sabi po ng Bible, ganyan ang ilan sa inyo. So, balit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So, nung tayo po ay makipag-isa sa ating Panginoong Jesus, ang sabi ng Bible, tayo po ay pinatawad
sa ating mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang salanawin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So makita natin dyan, yung bunga ng pakikipag-isa natin sa Panginoon, hindi ka lang pinatawad sa iyong kasalanan, ikaw po ay naging banal sa paningin po ng Diyos. Kaya yung mga unang alagad, ano po ang tawag po natin sa kanila? Mga alagad, mga apostol. Ang tanong doon, nagkakamali pa po ba sila o hindi? Di ba? Nagkakamali pa rin po sila. Lalo na po si Apostol Pedro, di ba? Nung tinatanong siya, kasama mo ba yung tao niya? Tinatuwa nga po niya yung ating Panginoon eh. Pero ano po tawag natin sa kanya? Apostol. Sa mga kapatid nga po natin, ang tawag po sa nila ay Santo. Santo Pedro, Santo Santiago. Kaya tawagin natin si Sister Santa Maria, Santa Emma. Yung po kasi yung tingin ng Diyos sa buhay natin, nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay ginawang banal. Amen! Bagamat sa totoong buhay, meron pa po tayong kahinaan. Magiging ganap lang ang buhay ng bawat isa po sa atin kapag tayo po ay namatay. Pero habang nabubuhay po tayo dito sa ibabaw ng lupa, hindi po maiwasan po minsan yung kahinaan at pagkakamali. Kaya nga po may sinabi po si Apostol Pablo, kung magkasala ka, kung magkasala ka, huwag mong hayaang lubugan ng araw yung kasalanan mo. Mabilis kang humingi ng tawad at mabilis kang magpatawad. Amen po ba doon? Yung mga totoong tinubos at pinatawad at pinawalang sala, hindi po nananatili po yung salitang kasalanan. Madali po siyang humingi po ng tawad at madali po siyang magpatawad. Amen po ba doon? Hindi lang po tuwing Pasko. Kasi ganun po tayo sa paningin po na Diyos. Hindi lang po tayo pinawalang sala, hindi lang po tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi tayo po ay ginawa kayong banal ng Diyos. Pinawalang salanawin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So yung dugo ni Jesus, yan po yung nagtakip sa kasalanan ng tao. Kung titingnan nga po natin yung John, sabi niya, nandito yung Cordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nag-aalis, nagpapatawad sa kasalanan ng sanlibutan. Yung dugo mismo ng ating Panginoong Jesus. Sa aklat po ng Hebrew, chapter 9, verse 28, ang sabi niya, gayon din, si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Minsan lang po siyang namatay, upang pawiin yung kasalanan ng mga, sabi po dito, ng mga tao. Kung baga sa Lord, lahat ng mga tao. Sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mapawi yung kasalanan ng tao. Si muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen! Sabi nga, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ang sabi dito ng Bible, ay iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Yung mga taong tumanggap ng kaligtasan, yung mga taong tumanggap ng kapatawaran sa kasalanan, sila po yung babalikan ng ating Panginoon Jesus pagdating po ng tamang panahon. Di ba isa na lang po yung hinihintay natin? Yung muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya habang hinihintay po natin yung ating Panginoon Jesus, ang sabi ng Bible, manatili po tayo maglingkod sa Diyos. Manatili po tayo gawin at yun din kung ano yung kanyang kalooban. Upang mula doon, lahat pa ng biyaya, lahat po ng pagpapala, ay patuloy na dumaloy pa sa buhay po ng bawat isa. Hebrews 9:15. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan, sabi po dito, makakamtan na ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako.
So sabi nga, nung tayo po ay tinawag ng Diyos, at tayo po ay pinawalang sala ng Diyos, ginawa po ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya dito, sabi po dito, tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na walang sa kanyang ipinangako. Sabi niya dito, upang makamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala ng kanyang ipinangako. So sabi nga, hindi lamang po tayo tinawag ng Diyos. Hindi lamang po tayo pinawalang sala ng Diyos. Kundi mula po doon, makamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Sabi nga po ng isang talata, si Jesus ay napawito upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, hindi po kalooban ng Diyos na manatili po tayo doon sa salitang kahirapan. Kundi ang pangako ng Diyos, makamtan po natin yung mga pagpapala. Amen! At yung mga pagpapala po na yon ay inilaan po ng Diyos sa bawat isa na kanyang tinawag, na kanyang pinatawad upang mabuhay tayo at makapaglingkod po tayo sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga po natin, ang Diyos po yung magbibigay, magkakaloob. Lagi po tayo kasi bilang tao, hinahanap natin yung biyaya. Alam niyo po, dapat po natin gawin, unahin po natin yung nagbibigay ng biyaya. Amen! Upang yung biyaya ay patuloy na dumaloy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sa buhay po natin, lagi natin isipin, mahal na mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen!